Panayam sa pabunuan ng COMELEC Pangasinan ukol sa nalalapit na pagsisimula ng election period sa January 12. Alamin sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa January 12 na ang simula ng election period sa buong bansa, kaugnay pa rin siyempre ng 2025 midterm elections. At para malaman natin kung kumusta bang sitwasyon sa probinsya ng Pangasinan, makakasama natin ngayon si Attorney Erickson Organisa, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Pangasinan. Attorney, good afternoon. Good afternoon. Attorney, ano po ang aasahan po natin sa January 12, start po ng election period? Sa midnight, between January 11 and pagpasok ng January 12, nag-establish na kami ng checkpoints. Magkakaroon ng nationwide kick-off of the checkpoints. Kaya asahan na nila na maglipa na ang uniform personnel natin to conduct election or COMELEC checkpoints. And please bear dahil gagawin natin ito para sa safe and peaceful elections. Opo. And attorney, yan malimit na yan. Hindi yan by January 12 lang, kundi may mga checkpoints na province-wide, iba't ibang mga bayan. Yes, iba-ibang locations yan, per town, per city. At i-consolidate natin yung mga reports nila sa ating provincial office. So mostly yan daily, morning, afternoon, or sa night time. Kaya nakikiusap tayo sa ating mga vehicle owners na pag pinara sila, makipag-cooperate lang. Opo. Last December, attorney, meron po tayong joint meeting with AFP and PNP. Marami pong napag-usapan doon ng COMELEC. Kabilang ho ba sa mga natalakay po doon ay yung mga areas of concern sa probinsya ho ng Pangasinan? Yes, and hindi pa natin siya officially dineclare as areas of concern or immediate concern. Binabantayan pa lang sila. At sila ay nakategorize dahil sa history in the previous elections. But for now, wala pa naman tayong naitatalang election-related incidents or violence connected sa May 12, 2025 elections. Province-wide po, attorney, tuloy-tuloy din po yung communication sa inyo ng PNP. Sa report din po ng mga election personnel po natin, election officer po natin sa COMELEC, may mga banta ho bang namomonitor o may mga incidents po bang namomonitor na masasabi ho natin na posibleng election-related ho? So far, hanggang ngayon wala pa naman. Kasi aside from the regional joint security control center, meron tayong provincial, meron din tayong city and municipal. Kaya close coordination din ng ating mga municipal and city election officers sa kanilang counterpart. At wala nga namang nai-report na untoward incidents. Attorney, ito medyo dito ho, interesado ho yung ating mga kababayan dahil syempre kaliwat kanan po dyan yung mga checkpoints. Ang madalas sabihin, karaniwang checkpoint lamang po ay mga motorsiklo lamang po, no? Pero ano ho ba yung guidelines pagdating po sa pagkakaroon po ng checkpoint kapag ganito ho na may mga, election, start po ng election period? Unang-una, I disagree na yung mga single motors lang yung mga na-checkpoint. Dahil ako mismo, mula nung December, twice na akong pinara. And nag-comply ako, binaba ko yung windows, nilight yung, inon ko yung cabin light. So, during the PJSCC last December, isa sa na-discuss natin yan, yung proper procedure para sa para at sa pag-apprehend kung may violations. Kaya well-versed naman yung ating kapulisan sa pag-conduct ng checkpoint. Alam nila yung rights ng mga persons sa checkpoints. Panghuli na lamang, attorney, mensahe po natin, number 1, sa mga botante ho. Pangalawa ho, doon po sa ating mga masasabi ho nating aspirants for 2025 midterm elections. Una dyan is yung magsisimula na yung ating election period. Meron na yung mga prohibited acts. Pinakauna dyan po is yung gun ban and use of personal security or bodyguards. Kaya kailangan na po nilang mag-avail or mag-apply ng gun ban exemptions para sa kanilang mga baril. At para po sa kaalaman ng lahat, ang dami pong nahuhuli at mga nakasuhan dahil sa violation sa gun ban. Sa campaign po, medyo matagal-tagal pa yan. Sa ating mga kumakandidato sa national positions ay sa February 11 pa at sa mga para sa local positions sa March 28 pa. Kaya wala pa po tayong aasahan na campaign period.
Sa mga botante naman, maging mapagmasid pa rin tayo at isaalang-alang sana sa pagpili yung mga tumutupad sa mga batas na pang-eleksyon. Okay, maraming salamat po. Attorney Erickson Oganisa, ang eleksyon, ang ating pong Provincial Election Supervisor dito ho yan sa probinsya ng Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.